Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa mga episode natin ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic purposes only. Dahil wala naman po tayong kakayahan itong ating platform na ma-interview kayo at masuri pa ang inyong mga dokumento. Maraming salamat po. Ang legal maxim for the day po natin sa episode na ito ay may kinalaman sa mga legal terms o mga Latin words na narinig natin. Narinig natin yung ex post facto law. Ano ba yung ex post facto law? Okay? Ito po ay batas na kung saan binibigyan ng retroactive effect yung batas. Halimbawa po, ay nagpass ng batas ngayon, making this kind of penalty kung may makapag-commit. Pagkatapos, effective ito doon sa nakaraan na during the time na hindi pa naman, walang batas pa na ganyan, pati yun covered, bawal po yan. Ang tawag niyan, ex post facto law. Bawal po yan. Kasi hindi ka naman dapat, ang kaparusahan lang po, ang kaparusahan po ng isang batas ay doon sa paglabag ng batas. Pero kung hindi pa naman, halimbawa kahapon, wala namang batas na ganun na nagpaparusa, tapos ngayon lang pinasa yung batas, paparusahan ka doon sa ginawa mong nakaraan na hindi pa naman krimen yung isang action, bawal po ito sa ating saligang batas. Dahil po ito ay ex post facto law. So yan po ang ating legal maxim for the day sa episode na ito. Ngayon po, dito sa ating main topic, bibigyan po natin ng buhay ang sulat sa atin ng ating taga-subaybay. Itago natin siya sa pangalang Luz. Sabi niya, "Good morning, attorney. Itanong ko lang muli ang aking katanungan, baka sakaling matugunan po ninyo. Ganito po yon. Ang mother-in-law ko patay na. Isa lang ang kanyang anak na naging husband ko. May lote ang aking biyanan, sa pangalan niya ang titulo. Nang namatay siya, nagpagawa ang aking husband ng affidavit of sole heir at married to my name. Namatay ang aking husband at di na nakapangalan sa kanya ang title ng lote na namana niya sa kanyang ina. Naibenta ko ito kasi ang inisip ko ay may affidavit of sole heir. Ako naman yung asawa. Kaya binenta ko. Ngayon, meron pong isang kamag-anak na pinsan daw ng aking asawa na hindi daw ko dapat binenta yung lupa dahil wala daw akong karapatan dito. Tama po ba ito? Ito pong tanong niya sa atin. Okay? Luz, base sa kwento mo, okay? Kung ang sinabi mo kasi rito, wala kang nabanggit na kung may anak kayo, no? Pero ang sinabi mo lang basta kayo ay mag-asawa. Now, ang batas kasi natin, okay? While it is true na yung daughter-in-law o son-in-law ay hindi pwedeng maituring na tagapagmana ng kanyang father-in-law or mother-in-law, in this particular case, iba yung kaso mo dahil nagmana ka hindi naman directly from your mother-in-law or parents-in-law. Nagmana ka doon sa iyong husband. And remember, kung kasal kayo, kayo ay maituturing na compulsory heir as a surviving spouse. Pag sinabing compulsory heir, ay mayroong kayong karapatan na magparti sa mana. Although, yung namana ng inyong husband, kung kayo ay nakasal, bago pa naging effective yung family code on August 3, 1988, ay maaaring ito excluded ng inyong conjugal property. Okay? So, hindi ito maisama doon sa inyong conjugal property. Okay? Ngayon, in this particular case, hindi naman maliwanag kung kinasal ba kayo, effective na nung family code on August 8, no? August 3, 1988, na kung saan lahat ng ari-arian ng couple bago sila ay may kasal, no?
pag sila'y kinasal na, ay mapupunta ito sa absolute community property nila. Except kung merong prenuptial agreement. In the absence of that, ay mapupunta ito sa absolute community property. And on this note, ito ay bilang compulsory heir ay entitled ka na magmana. Ngayon, assuming na wala kayong anak. Pag wala kayong anak, okay? Pag wala kayong anak, wala na rin yung magulang, sa iyo ikaw na ngayon yung sole heir nung lupang ito. So walang basihan yung pinsan di umano ng asawa mo na maghabol. Bakit? Una, yung tinatawag kasi na right of representation, no? Ay applicable lang yan doon sa compulsory heir nung namatay. Now, nagsusulong kapatid yung yung asawa mo . So it follows na wala siyang kapatid. So, yung sinasabing pinsan, ay malayong kamag-anak yun, walang right yun na mag-inherit, okay? Because nandun ka. In this particular case, assuming na wala kayong anak, ikaw lang yung sole heir. Now, kung meron naman kayong anak, okay? Yung anak mo at saka ikaw ay entitled na mag-inherit because yung anak mo at saka yung ikaw ay may turing na compulsory heirs ng inyong namatay na husband. So, tandaan po natin ito kasi marami pong sumusulat sa akin ng ganitong kaso na walang asawa, okay? May asawa, okay? Walang anak. Namatay si asawa, and then may mga kapatid. Yung asawa, namatay. So, in this particular case, yung kalahati po nung naiwang ari-arian ng asawa, mapupunta doon sa surviving spouse. Yung kalahati, mapupunta doon sa surviving mga siblings. Okay? Now, pag may namatay na siblings na, yung anak ng namatay na yon, by right of representation, pwedeng maghumalili doon sa mana o parte ng kapatid na namatay. But in this particular case, maliwanag na yung husband mo ay walang kapatid. Sabi nga dito nag-execute ng affidavit of sole heir yung husband mo bago namatay. So, ibig sabihin, wala siyang kapatid. So in this case, ikaw bilang the sole surviving heir ay may karapatan na magmana and pag-dispose. In this particular case, naibenta mo yung lupa. You have the right to sell it. Why? Because ikaw yung sole heir, ikaw tagapagmana. Okay? Kung yung pinsan nito, ay wala sila. Hindi sila maituturing na compulsory heir ng namatay. So yun ang in nutshell ang karapatan ng isang asawa, no? Hinggil sa mga ari-arian at namana na property ng kanyang asawa, no? Kung saan ito mapupunta. So hanggang dito na lang muna at sana nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman sa episode na ito. Hanggang sa muli at marami pong salamat.